tayo po'y magsisimula na sa ating Sunday worship service. Yung pong nasa labas, pwede na po kayong pumasok upang sama-sama po tayong magpuri, magpasalamat, mag-aral sa mga banal na salita ng ating Panginoon. Sa mga buhay po natin, no? Hindi po talaga mawawala yung mga problema, pagsubok sa ating mga buhay. Pero isa lang po yung sigurado, ang Panginoon po hindi po tayo iiwan at di po tayo pababayaan. At wag po natin kalimutan yung pong mat ng ating Panginoong Yesus. Ano po yan? 5 pirasong tinapay plus 2 pirasong isda equals 5,000 po na kumain. Hindi pa po kabilang yung mga bata at mga babae po doon. At may sobra pang 12 basket po. Ganun po yung pinaglilingkuran po natin dito at sinasamba. Hindi po kamukha nung nakalipas na pananampalataya natin. Kaya nararapat lamang po natin siyang papurihan at sambahin sa espiritu at katotohanan. Kaya sama-sama po tayong sumamba. Alam nyo po, yung lang umawit po tayo at makarinig ng salita ng Panginoon, isa big blessing na po yun. Dahil po sa ibang bansa, para makarinig, makapagbukas ng banal na salita ng Panginoon, ay magtatago pa po sila. Especially po sa China. Hinuhuli po yung mga pastor, mananampalataya po doon. Kaya mag-take advantage na po tayo kung nandito po tayo. Total po, nag-effort na po tayo nagbihis, naligo. Kasi po, pag-uwi po natin sa bahay, aminin po natin po hindi, struggle po na magbukas ng banal na salita ng Panginoon, umawit at manalangin. Kaya mag-take advantage po tayo habang nandito po tayo. Pero dapat po, doon po tayo dapat manalangin, sumamba, mag-aral ng banal na salita ng Panginoon kung tayo nag-iisa. Dahil yung tunay po na labanan ay nasa labas po. Kaya kung meron po tayong cellphone, kung pwede po, silent mode po natin para hindi po tayo makaistorbo sa gawain po ng ating Panginoon. Hinihiling po ang bawat isa na magsitayo at ating pong pakinggan ng ating prelude. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my
Heavenly Father, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus Kristo, na aming Diyos at sariling tagapagligtas. Panginoon, lumalapit po kami sa trono ng inyong biyaya. Nagpupuri, nagpapasalamat at sumasamba dahil sa inyong kabutihan. Maraming po salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin at pagmamahal. Tunay, Panginoon, kayo po ang unang umibig sa amin. Binigay niyo po yung sarili niyong buhay. Tiniis niyo po yung paghihirap at kahihiyan, alang-alang po sa amin. Upang makita po namin ang inyong glorious gospel po, Panginoon, na ginawa niyo po sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon, dahil narinig po namin ito. At salamat din sa mga taong ginamit nyo. At nagpasakop po sila sa inyong kalooban upang ipahayag ang banal niyo pong salita. Nawa, kami rin po, Panginoon, magpapasakop sa inyong kalooban at sundin ang banal niyo pong kalooban sa aming mga buhay. Salamat po sa araw-araw naming buhay. Lagi po kayong nandun, Panginoon. Bawat takbang po namin, nandun yun yung gabay at patnubay niyo po, Panginoon. Sa nararanasan po namin mga problema at pagsubok, nakakayanan po namin yun dahil kasama ka namin. Kayo po nagbibigay ng kalakasan po sa amin. Salamat din po sa mga banal niyo pong salita na nagpapaalala po sa amin at nagtutuwid po sa amin. At gayon din sa mga pagtutuwid niyo po, Panginoon, maraming po salamat. Salamat po sa kaurasan pong ito. Iningatan niyo po ang bawat isa na nagsama-sama po kami dito upang taas ang banal niyo pong pangalan at sumamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Panginoon. Hindi po lingid po sa inyo, Panginoon, na hindi po kami naging kaayay at kalugod-lugod sa banal niyo pong harapan sa nakalipas po ng aming mga buhay. Dalangin po namin ang inyong paglilinis, ang inyong pagpapatawad, Panginoon, upang karapat-dapat po kami na sumamba sa inyong kabanalan po, sa kaurasan pong ito. Dalangin din po namin po yung mga kapatid po namin na papunta rito. Ang dalangin po namin ang inyong pag-iingat, ang proteksyon sa kanila, upang magsama-sama po kami po dito. Dalangin din po namin ang aming pastor na gagamitin niyo po sa pangangaral ng banal niyo po salita. Kaya pong magbigay ng karunungan sa kanya. At nawa maging daluyin po siya ng inyong pagpapala sa pamamagitan ng mga banal niyo pong salita. Gayun din, i-bless niyo po yung buong pamilya niyo po, Panginoon. Dalangin din po namin yung worship team. Kayon din po magbigay sa kanila ng karunungan upang pangunaan po kami sa pag-aawit po sa inyo. Dalangin din po namin po yung patuloy na supply ng elektrisidad upang hindi po maging problema po sa amin. Nawa, dalangin din po namin po, Lord, sa patuloy namin pong pag-awit, pag-aaral ng banal niyo po salita. Nawa ang banal niyo pong pangalan ng maitaas, maparangalan sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po sa awat tabag niyo po, Panginoon. At salamat din sa pribileyo na sumamba sa inyo, Panginoon. Salamat po. Ito po sa dalangin namin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus Kristo. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Habang pong nagpiprepare po ang worship team, akin pong babasahin yung Psalm 113, line 1 to 3. Sa line 1 po, praise ye the Lord, praise ye servants of the Lord, praise the name of the Lord, blessed be the name of the Lord, from this time forth and forevermore. From the rising of the sun unto the going down of the same, the Lord's name is to be praised. Amen po. Magandang hapon po sa bawat isa. Muli po, as you can see, ating pong inaalala ngayon ang pagpuputol-putol ng tinapay. Apo. Kaya sabi po ng MC natin kanina, marami tayong struggles. Apo. Pero lagi po nating iisipin yung nakasulat po sa Isaiah 41:10,
for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee with the right hand of my righteousness. Kahit gaano po kalaki yung ating mga pinagdadaanan, lagi po nating tatandaan, ang ating Diyos, ang ating Panginoon, ay mas malaki sa kahit anong pong problema po natin. Kaya inaanyahan ko po ang bawat isa na tumayo, ating pong awitin. My God is all I need. Dark is the valley, faint the light of my feet, but whatever may face me, my God is all
ng ating Panginoon Heso Kristo ang siyang tanging lunas. There's power in the blood. Tagalog. Ibig mo bang sa salay lumaya, dugo ni Jesus ang panlunas at magpapayaran ang masama. Dugo ni Jesus ang lunas, panlunas ay kanyang dugo. Ang dugo ni Jesus, tanging lunas ay kanyang dugo. Ang dugo ni Kristo Jesus. Sa kayabangang pita ng laman, dugo ni Jesus ang panlunas ng kamtinang kapakumbabaan. Dugo ni Jesus ang lunas, lunas ay kanyang dugo. Ang dugo ni Jesus, tanging lunas ay kanyang dugo. Ang dugo ni Kristo Jesus. Ibig mo bang puso ay luminis? Dugo ni Jesus ang panlunas at bawat karunungan mo'y maalis. Dugo ni Jesus ang lunas, ang panlunas ay kanyang dugo. Ang dugo ni Jesus, tanging lunas ay kanyang dugo. Ang dugo ni Kristo Jesus. Nais mo bang maglingkod ng tapat? Dugo ni Jesus ang panlunas at mamuhay ng karapat-dapat. Dugo ni Jesus ang lunas, ang panlunas ay kanyang dugo. Ang dugo ni Jesus, tanging lunas ay kanyang dugo. Ang dugo ni Kristo Jesus, ang panlunas ay kanyang dugo. Ang dugo ni Jesus, tanging lunas ay kanyang dugo. Ang dugo ni Kristo Jesus, ang dugo ni Kristo Jesus, ang dugo ni Kristo Jesus. Tayo po'y patuloy na umawit para po sa ating Panginoon. Nihiling ko po na mas ibigay po natin yung mas malakas na tinig at ituon po natin ang ating mga puso sa ating Panginoon dahil po ang ating Diyos, ang ating Panginoon ay tunay na tapat. He is faithful and great is His faithfulness. Awitin po natin dakilang katapat. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon.
po tayong nakatayo. Dadako po tayo sa ating responsive reading sa Psalm number 44, line 1 to 8. Psalm number 44, line 1 to 8. Kung nakita nyo na po, responsive reading, line 1. We have heard with our ears, O God, our fathers have told us what work thou didst in their days, in the times of old. For they got not the land in possession by their own sword, neither did their own arm save them. But thy right hand and thy arm and the light of thy countenance, because thou hadst a favor unto them. Through thee will we push down our enemies. Through thy name will we rid them under that rise up against us. But thou hast saved us from our enemies, and thou hast put them to shame that hated us altogether. In God we boast all the day long, and praise thy name forever. Selah. Ilipat po natin sa New Testament, scripture reading po sa 1 Corinthians chapter 3, verse 5 to 10. 1 Corinthians po, chapter 3, verse 5 to 10. Kung nakita nyo na po, verse 5. Who then is Paul, and who is Apollos, but ministers by whom ye believe, even as the Lord gave to every man? I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. Verse 7. So then neither is he that planted anything, neither he that watereth, but God that giveth the increase. Now he that planteth and he that watereth are one, and every man shall receive his own reward, according to his own labor. For we are laborers together with God. Ye are God's husbandry, ye are God's building. Last verse po. According to the grace of God, which is given unto me, as a wise master builder, I have laid the foundation, and another buildeth thereon. But let every man take heed how the buildeth thereupon. Ito po ang banal na salita ng ating Panginoon na mananatili magpakailan pa man. Manatili po tayong nakatayo at ating awitin po ang ating doxology. Makakaupo na po ang bawat isa. At ngayon po, pangunahan po tayo ni Pastor Edgar sa pag-aaral ng banal na salita ng ating Panginoon. Thank you, Brad. Thank you, brother. Muli, magandang hapon pa po sa bawat isa. Good afternoon po. Mataas pa po yung araw at maalinsangan, purihin po ang Panginoon sa napakalamig na bulwagan na mayroon po tayo. Purihin po ang Panginoon. Sa hapon pong ito ay atin pong pag-aaralan ang isang, sabihin po natin, isang pinakasusi o isang sikreto. Bagamat kung tayo po'y nagbabasa lagi ng Biblia, ito po'y hindi na sikreto. Subalit sa mga hindi pa po nakapagbabasa ng regular sa salita ng Panginoon, ito pong ating pag-aaralan ngayon
ay isang, sabihin po nating, pinakamabisang sandata ng mga alagad, particularly sina Apostol Pablo, maging yung mga ibang apostol, nun po sa kanilang kapanahunan. Yung atin pong pag-aaral ngayon, hindi ko po ito sinadya, para bagang naging serye, mini-series, magmula po nung, I think last month po yon, patungkol po sa pagsasaayos ng ating tahanan. Matapos po nating isaayos ang ating tahanan, tahanan in the flesh, tahanan sa ating pong bahay, maging sa tahanan po ng Diyos, nakita rin po natin sa mga nakalipas na pag-aaral, yun pong ating responsibilidad bilang isang manghasik. Bagamat, sabi nga po nila, yung responsibilidad na yon, easier said than done. Nalalaman ko po na ito'y medyo may kahirapan. Yung responsibilidad na inaatang sa atin ng Panginoon bilang kanyang manggagawa na dapat po nating gawin. Subalit ito po ay nagiging mahirap para sa isang mananampalataya na gumawa, maglingkod, magpagod sa Diyos kung tayo po ay kikilos ng mag-isa. O kaya naman po ay nakadepende sa ating sariling kakayahan. Kung atin pong masusing titingnan, pag-aaralan, pagmamasdan, yung paglilingkod ni Apostol Pablo, maging ng kanyang mga kasamahan sa mga nakalipas na panahon, makikita po natin, parang napakadali sa kanila ang paglilingkod sa kabila po ng mga hinaharap po nila, mga panganib, persecution, maging yung mga may mabibigat at may hirap na suliranin. Subalit makikita po natin sa kanila, hindi po sila pinanghihinaan ng loob, bagkus, lalo pa po silang lumalakas at sabihin po natin nagagalak na maglingkod sa ating Panginoon. Base po sa ating nabasang teksto, na siya pong ating pag-aaralan, particularly in 1 Corinthians chapter 3, verse 9, makikita po natin dito na kung saan yung atin pong paglilingkod, yung atin pong paggawa, patungkol sa gawain ng Panginoon, makikita po natin dito na hindi lamang tayo ang gumagawa. Kung atin pong titingnan, ang sabi po ng talata, for we are laborers together with God. We are not working or laboring alone in our ministry. Hindi po tayo nag-iisang gumagawa. Meron po tayong kasama, kamanggagawa. Hindi po kamanggagawa, kapwa mananampalataya, kundi meron po tayong kamanggagawa na nakahihigit sa atin. At ito nga po ang ating Panginoong Jesus Kristo, ang ating Panginoon Diyos. Kung atin pong susundin yung prinsipyo, yung ginagawa o yung mga pinaniniwala ang pinangahawakan ng mga naunang mga alagad, kagaya rin po nila. Marami po tayong magagawa, marami po tayong ma-accomplish kung atin pong, sabihin natin, gagayahin. Anong prinsipyo, anong paniniwala ang kanilang pinangahawakan. Sila po'y naniniwala habang sila'y naglilingkod sa ating Panginoon Diyos, habang ginagawa po nila yung task, yung nakaatang na responsibilidad o ministeryo sa kanila, ang paniwala po nila, hindi sila nag-iisang gumagawa. Kasi sabi po nila, for we are laborers together with God. So nandun po yung kalakasan po nilang loob. Ito po yung pinakadahilan. Meron nga pong, naalala po ako mga ilustrasyon, napakarami pong ilustrasyon ang atin pong maihahambing, bagamat when it compare sa kasama po natin ng Diyos, maliit na bagay. Subalit para po maunawaan po natin yung sinasabi ni Apostol Pablo dito na we are laborers together with God. Para bagang sa sports na lamang, sa basketball, kung
ang iyong kasamahan na manlalaro ay MVP, wala kang kinatatakutan na ikaw ay matatalo. Maging sa trabaho man po yan. Kung alam mo yung katrabaho mo, kabisado niya, master niya, yung inyong ginagawa, hindi ka kakabahan na hindi nyo matatapos ang inyong gagawin. Naalala ko po nung kabataan po namin ni na Brother Erman, mga teenager, yung po mga kuya namin, napag-usapan po namin nung kami nasa Patay, yayayaan po kaming yung mamalot, maggapas ng palay. Subalit yung aming pong pinsan, ang kuya ko, at saka yung kuya ng aming isang kapitbahay, ang bilis maggapas ng palay. Kaya pag nagyayaan sila, gusto namin sumama at magsama sa kanila. Dahil kahit papetik-petik ka lamang, marami yung kanilang natatapos. Subalit, sa kasawiang palad, hindi po nila kami sinasama. Kaya nagsasama kami ni na Brother Erman at saka yung isang pinsan ko, si Jerry, nasa Amerika na po siya. At minsan hindi namin natatapos. Naalala ko po nung naggapas kami, nasugatan po si Brother Erman ng napakalalim. Hinagis po niya yung kanyang panggapas at biglang takbo. Nagulat kami at tumatakbo siyang pauwi. Nasugatan po siya at hindi po namin natapos yung aming gawain. Subalit, nandun po yung aming mga kuya. Sila po yung sumalo. Tinapos po nila yung isang, ang tawag doon, yung lubluban, isang lubluban at natapos po nila. Di ko alam kung binigyan po nila kami ng sahod. Pero ang ibig ko po sabihin, kung may kasama po tayo na alam po natin kayang-kaya niyang gawin yung pinagagawa sa atin, wala po sigurong dahilan upang hindi tayo ma-encourage, mabigyan ng inspirasyon na gawin anuman po yung pinagagawa po sa atin ng ating Diyos. Sabi nga po in 2 Corinthians 6:1, ganun din po ang sinasabi, we then, as workers together with Him. Sabi, kami nga ngayon, bilang mga manggagawang kasama niya, kasama ng ating Diyos, beseech you also that you receive not the grace of God in vain. Nangamamanhik din naman kami sa inyo na hindi kayo nagtamo ng biyaya sa kawalang kabuluhan. Ibig sabihin, alam ng Diyos, kung tayo po'y nagtatrabaho, nakasama siya, lahat po ng ating gagawin ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Yan po yung tiyak. Kaya napakahalaga sa atin pong paggawa, paglilingkod, pagpapagod, make it sure na kasama po natin ang Panginoon sa ating paggawa. Tayo po'y naglilingkod, tayo po'y gumagawa, hindi upang maligtas, alam na po natin yan. Tayo po'y gumagawa, naglilingkod, nagpapagod, dahil alam po natin na tayo'y ligtas na. We are not working for salvation, we are laboring from salvation. Sabi nga po in Ephesians chapter 2, verse 8, sa wikang Pilipino, sapagkat tayo ay kanyang pagkakagawang mahusay na nangalikha kay Kristo Jesus tungo sa mga gawang mabubuti. We are created unto good works. At ang sabi po doon, na nakapagtalaga ng patiuna ang Diyos upang tayo ay dapat magsilakad sa mga iyon. Yan po yung dapat nating ginagawa, ang maglingkod. At sabi ko nga po, yung paglilingkod, talagang kung mag-iisa kang naglilingkod, either na magsasawa ka, malulungkot ka. Subalit kapatid, kahit ikaw lamang, basta kasama mo ang Diyos, naniniwala ka sa iyong paglilingkod, na ikaw may kamanggagawa ka at hindi lamang basta kamanggagawa, kundi mismo ang ating Panginoon, wala pong dahilan upang tayo po ay tumigil, upang tayo manlupaypay, upang tayo manghina, o kaya hindi na po magpatuloy sa ating paglilingkod. God is working in us. Ang Panginoon po siyang kumikilos, nagtatrabaho, gumagawa sa atin at tayo po'y kanyang ginagamit para po sa kanyang kapurihan. Sabi nga po in Philippians 2:13, sapagkat ang Diyos
itong gumagawa sa inyo maging upang magnais at gumawa man tungkol sa kanyang kasiyahang mabuti. Ang Panginoon po ay wala pong sawang nag-uudyok sa atin upang gumawa, magnais na maglingkod para po for His pleasure, para po sa kanyang kasiyahan. Yan po yung ating laging tatandaan. At tayo po'y gumagawa, hindi lamang tayo. Kasama po natin ang ating Diyos. So kaya po yung ating tema ay pinamagatan ko pong laboring with God. Ano ba yung laboring? Nagpapagod, naglilingkod, nakasama ang Diyos. Yan po isang prinsipyo na pinangahawakan, pinaniniwalaan ni Apostol Pablo maging ng kanyang mga alagad. Ngayon, pag-aaralan po natin mga iilang prinsipyo upang makatiyak po tayo sa ating pong paglilingkod, sa ating paggawa, sa ating pagpapagod, kasama po natin ang Diyos. Mga iilan lamang po ito upang matiyak, marahil yung iba'y nagagawa na po natin, subalit nais nating bigyan diin na pag ginagawa po natin ito, nakatitiyak po tayo sa ating paggawa, paglilingkod, pagpapagod, kasama po natin ang ating Diyos. Tayo po muna yumuko at manalangin. Ama naming Diyos, kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa malayang sandali na inyong pinagkaloob. Na minsan pang palalahanan po kami sa mga bagay-bagay na aming ginagawa, na kung saan madalas hindi po natatapos ang aming ginagawa. Madalas kami po'y nangihina, madalas kami po'y sumusuko. Dahil madalas din po naman ginagawa po namin ang mga bagay-bagay sa aming pansariling kakayahan at nakakalungkot, nakakalimutan ka po naming isama. Nakakalimutan ka po naming konsultahin sa mga bagay-bagay na aming ginagawa. Kaya ngayong hapon, nawa, itong prinsipyong ito'y maging prinsipyo ng bawat isa, maging isa pamuhay habang ang bawat isa sa amin ay gumagawa, naglilingkod at nagpapagod para sa inyong kapurihan. Pangunahan niyo po kami hanggang kami matapos dahil lahat pong ito'y aming hiling at panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen. Unang prinsipyo, pag-ibig, love. Ito po yung sabihin natin the priority sa paggawa, the priority of the work. Kailangan mayroong pag-ibig. Alam na po natin iyan. Subalit tingnan po natin ano yung sinasabi ng kasulatan patungkol sa pag-ibig. Ang sabi po in 2 Corinthians 5:14, yung sa unang praise, for the love of Christ constraineth us. Yung pag-ibig ni Kristo, siya yung pumipilit sa atin. So makikita po natin sa ating paglilingkod, nandyan po ang pag-ibig ng Diyos. At hindi lamang po iyon, in Galatians 5:6, makikita po natin yung pag-ibig naman po, siya yung nagmo-motivate sa atin upang tayo'y maglingkod o gumawa sa kanyang ministeryo. Ang sabi po in Galatians 5:6, sapagkat kay Jesus Kristo ay hindi nagpapahigit sa anumang bagay ang pagtutuli ni ang di pagtutuli man, kundi ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. So yung atin pong pananampalataya, and then tayo po'y gumagawa ng dahil iniibig po natin ang ating Panginoon Diyos. So it's a mutual love. Pag yan po ay nagtagpo, rest assured, anuman po yung ating gagawin, anuman pong pagpapagal, paglilingkod, nakatitiyak po tayo, we are laboring with God. Tayo po'y gumagawa o gagawa kasama ang Diyos. Maging yung pag-ibig na yan, siya rin po yung mag-a-align sa ating puso sa Panginoon. Ang sabi po in Romans 5:5,
O simulan na po natin ng Romans 5:2 hanggang 5 sa wikang Pilipino. Sa pamamagitan din naman niya ay may paglapit tayo sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang iyan na ating kinatatayuan at nangagagalak sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. At hindi lamang sa gayon, kundi nangagmamapuri rin naman tayo sa mga kapigatian, sa pagkakabatid na ang kapigatian ay nagdudulot ng pagtsatsaga at ang pagtsatsaga ng karanasan at ang karanasan ng pag-ibig. At ang pag-asa ay hindi nagpapahiya dahil ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso ng banal na Espiritu na siyang ipinagkaloob sa atin. Ang pag-ibig din pong iyan na ipinagkaloob ng Diyos, siya po yung mag-a-align sa atin patungo sa Panginoon. So it's a mutual love, the love of God, the love of Christ, and our love. Yan po yung pinaka-priority sa paggawa. At pag nandyan po yan, sabi ko nga po kanina, rest assured na kasama po nating maglilingkod sa paglilingkod ang ating Panginoon. Sabi nga po in Amos 3, ano ba yung can two agree together? Can two walk together except they be agreed? Kung nandiyan po yung mutual love, nakatitiyak po tayo na sa atin pong paggawa, kasama po natin ang ating Diyos. Napakahalaga po yung alam po natin na tayo'y gumagawa dahil iniibig natin ang Panginoon. At alam din po natin yung nagpupush, nagpufuel sa atin upang gumawa ng dahil po iniibig naman po tayo ng ating Diyos. Pangalawang prinsipyo, yung alignment. Ito po yung layunin ng ating paggawa. Make it sure yung atin pong paggawa naka-align dun sa kalooban ng Panginoon. Kaya napakahalaga na yung ating pag-iisip ay mabago. Minsan, lagi po natin naririnig yan, there are ways that seemeth right unto a man. Akala niya, ito yung tama. Patungo doon sa pinagagawa ng Panginoon. Subalit, tiyakin po natin, through His Word, yung bang ating ginagawa ay naka-align doon sa pinagagawa ng Panginoon. Napakaalaga na ginagawa po natin, do it in a God's way. Nakatitiyak po tayo, nasasamahan po tayo ng Diyos hanggang sa huli, hanggang matapos po natin yung Kanyang pinagagawa. Sabi nga po in Romans 12:2, ina-align yung ating kaisipan patungo dun sa kalooban ng Panginoon. At huwag mangagsitulad sa mundong ito, kundi mangagsiiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng pag-iisip. So kung ano man pong pag-iisip na mayroon tayo noon, makatitiyak po tayo kung atin po itong babaguhin at i-align po natin doon sa kaisipan na mayroon ng ating Panginoon Diyos, ang ating Panginoon. Ang sabi po, upang inyong mga patunayan nawa kung alin yaong mabuti, katanggap-tanggap at sakdal na kalooban ng Diyos. Yan po tayo nakatingin. We not settle only for good, kundi yung pong acceptable and perfect will of God. Sabi nga po ng isang mangangaral, hindi tayo magsesettle doon lamang sa good. Given po yan sa isang mananampalataya na gumawa ng mabuti. Tingnan po natin, ano ba talaga yung katanggap-tanggap? Ano ba talaga yung sakdal na kalooban ng Panginoon? At kung yan po yung ating nagawa, patungo po tayo doon sa reward na ating hinihintay. Avoid self-centered plans. Sabi nga po in Proverbs 3:5 and 6, alam na po natin iyan, na huwag tayong tumiwala sa ating sariling kakayahan, kundi magtiwala po tayo doon sa ating Diyos na may alam ng lahat. At hindi lamang po yon, accept God's perfect purpose. Tanggapin po natin, ano ba talaga yung sakdal na layunin ng Panginoon. At pag naka-align na po tayo dyan, gaano man po kahirap, katulad po ng pinagdaanan ni Apostol Pablo, maging ng mga nakalipas na mga Kristiyano,
Alam po natin, katulad ni Apostol Pablo, sinasabi niya, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Dahil sinamahan po siya ng Panginoon hanggang sa huli. Bakit? Dahil po, yung pong direksyon ni Apostol Pablo, looking unto Jesus, nakatingin po siya doon sa mismong pinagagawa ng Panginoon. Nakatitiyak po siya, nakapaloob po siya doon sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga, lagi pong natin narinig, abide in the Pauline doctrine. Yung mga katuruan ni Apostol Pablo, mga doktrina ni Apostol Pablo patungkol sa mga mananampalataya under New Testament. Kaya napakalaga yung rightly dividing the word of truth. Sabi nga po in 2 Timothy 2:15, study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Mag-aral upang ipakitang aprobado sa Diyos ang iyong sarili. Isang manggagawang hindi kinakailangang mapahiya, na hinihimay ng matuwid ang salita ng katotohanan. Upang makatiyak po tayo sa ating paglilingkod, diyan po tayo, mag-focus doon po sa katuruan o sa mga doktrina under New Testament na ipinaalam ng ating Panginoon Kristo, ipinabatid kay Apostol Pablo. Mahirap pong paghaluin yung sa law at sa grace. Maghahalo ang balat sa tinalupan, sabi nga po nila. Bagamat marami po ngayon, pinaghahalo po nila yung law and grace para lamang po mabaluktot at maisang-ayon dun sa kanilang ginagawa. Kukuha po sila ng kasulatan, ng talata in the Old Testament na ito naman ay patungkol sa batas o sa law na ibinigay ng Panginoon kay Moses. Ipapasok po nila sa ilalim ng biyaya. At para lamang po gawin yung ninanais nila na sa tingin nila ay makapagpaparami, sa tingin po nila ay makapagpapalakas. Subalit alam po natin, anuman pong ating ginagawa outside the perfect will of God, labas sa pamamaraan ng Panginoon, nakatitiyak po tayo, hindi po tayo sasamahan ng Panginoon. By example, under the Old Testament, may mga pagkakataon po sa gera, sa labanan na kanilang hinaharap, may pagkakataon na hindi po sila sinasamahan ng Panginoon. At alam po natin, pag hindi po sila sinamahan ng Panginoon, sila po ay nagagapi, sila po ay natatalo. Subalit every time, gaano man po sila, under number man po sila, under man, kahit mahina po yung kanilang mga sandata, ang kanilang sandata ay ang ating Panginoon Diyos. Wala pong makakatalo sa kanila dahil kasama po nila ang ating Panginoon. Maging sa atin pong paglilingkod, sa atin pong panggawa, make it sure, ito po isang prinsipyo, tiyakin po natin na yung ating paggawa, ito po'y nasa kaparaanan, naka-align doon po sa kalooban ng Panginoon. At kung ito po'y ating nakatitiyak po tayo, makatitiyak rin po tayo na tayo sasamahan ng Panginoon. We are laboring with God. Pangatlo, ito po'y napag-aralan na po natin nung nakaraang pag-aaral, yung loyalty, yung faithfulness in the work, pagiging matapat sa gawain. Kung hindi po tayo magiging tapat sa pinagagawa sa atin ng Panginoon, huwag po tayong aasa na magiging tapat ang Panginoon na samahan po tayo. Doon po sa task, doon po sa mga bagay-bagay na nakaatang po sa atin. Sabi nga po in 1 Corinthians 4:2, it is required sa steward that a man be found faithful. Ito po yung hinahanap ng Panginoon sa atin. Ano man po yung kanyang pinagagawa po sa atin, tinitingnan po niya na kung gaano po tayo katapat. At pag nakita po ng Panginoon
kung gaano po katapat tayo sa pinapagawa po niya, asahan po natin yung kanyang pagsama. Ano man pong gawain ang kanyang pinagagawa sa atin. Hindi lamang po tayo yung gagawa. Hindi po tayo mag-iisang gagawa. Kasama po natin ang ating Diyos. We are laboring with God. Yung katapatan po, pag nandyan po yung katapatan, nakatitiyak po tayo na matatapos po natin anuman yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ang pagiging matapat sa kanyang gawain, ito rin po yung magpapatatag po sa atin. Anumang pong trials, anumang pagsubok ang ating kaharapin. When we are faithful to the work, anumang pong pagsubok, anumang pong trials ang dumating, hindi po hinahanap ng Panginoon. Sabi ko nga po, na tayo po'y sumikat. Ang ninanais po niya sa atin, manatili po tayong tapat sa kanyang gawain. Pang-apat, ito yung medyo mahirap, pero kinakailangan. Obedience. Ito po yung pagsasanay po natin sa gawain. Dapat masanay po tayo sa lahat ng pinagagawa ng Panginoon sa atin na maging masunurin. Obedience in the work. Yan po isang prinsipyo na nakatitiyak po tayo. Every time na tayo po ay susunod, nakatitiyak po tayo, nakasama po natin ang ating Diyos. Sa atin pong paghakbang, hindi lamang po tayo ngahakbang. Kasama po natin ang Panginoon. Nakatitiyak po tayo dahil doon po sa kanyang inaatang tayo po'y sumunod. Alam ko po, kahit mahirap man yan, magiging magaan dahil bagamat may kapatid po tayong nakakasama sa gawain, subalit iba pa rin po kung mismong ang Diyos na makapangyarihan ang siya pong papatnubay at gagabay po sa bawat isa sa atin. Obey doctrine from the heart. Sundin po natin yung sound doctrine mula sa ating puso. Ang sabi po in Romans 6:17, but God be thanked that you were the servant of sin, na dati kayo'y mga lingkod ng kasalanan. Sabi po ito, but ye obeyed from the heart. Subalit ngayon, sabi niya, kayo'y nangagsisunod mula sa puso, that the form of doctrines which was delivered unto you. Na anyon doktrina na ipinaubaya sa inyo. So nakikita po natin yung pagsunod, hindi lamang basta-basta simpleng pagsunod yan. Yan po'y pagsunod na nagmumula sa ating puso. Base po doon sa katuruan na itinuro din naman po ng ating Panginoon Kristo kay Apostol Pablo, maging si Apostol Pablo na itinuro din sa kanyang mga alagad. At yung pong ating pagsunod, nabasa ko na po kanina, ito po'y para sa ikasisiya ng ating Panginoon. Sabi po in Philippians chapter 2, verses 12 to 13, sa wikang Pilipino, dahil doon, mga minamahal ko, kung paanong nangagsisunod kayong palagi. So, naka-highlights po yon na yung pagsunod po nila, ina-acknowledge ni Apostol Pablo, hindi lamang sa aking presensya, kundi lalong higit ngayon sa aking pagkakawala, ay mangagsigawa kayo ng inyong pagkaligtas na may pagkatakot at panginginig, sapagkat ang Diyos itong gumagawa sa inyo maging upang magnais at gumawa man tungkol sa kanyang kasiyahang mabuti, for His good pleasure. So, imposible naman pong napapasaya po natin ang ating Panginoon at tayo po iiwanan niya. Kahit naman po kahit yung mga tao lang po, pag alam nilang nasisiyahan sila sa tuwing ikay kasama, hindi ka po nila iiwan. Same is true with our God. Nasisiyahan po siya sa ating pagsunod. At ang sabi po doon, tayo ay kanyang sasamahan dahil siya po ay nasisiyahan sa ating paggawa. Ang ating pong paggawa na kasama ang Diyos,
isang sabihin po nating kadahilanan din po naman na sinasabi po in 1 Samuel 15:22, to obey is better than sacrifice. Ito po yung prinsipyo ng Panginoon. Gaano man pong pagsasakripisyo, paghihirap ang ating gagawin, kung mayroon po tayong patagong pagsalungat, hindi pagsunod, just like King Saul, bagamat yung kanyang ginagawa, ito'y pinagagawa rin naman ng Panginoon sa kanyang mga priest na mag-alay, magsakripisyo, maghain para sa Diyos bago sila anuman pong pinagagawa sa kanila, bago sila lumusong sa pinagagawa ng Panginoon. Nandyan po yung pag-aalay. Subalit mayroon pong isang munting kahilingan ng Panginoon kay Saul na kanyang hindi sinunod. Ang nais ng Panginoon, lahat ng naninirahan doon sa dakong iyon, mga hayop, mga tao, maging yung hari, wala po siyang ititira. Subalit nakita po ni Saul na matataba yung mga hayop, yung mga tupa, mga alagang baka, pakinabangan tala rin. Maging yung mismong hari na pinapapatay ng Panginoon Diyos ay hindi po niya pinapatay. Subalit ang dahilan po, valid naman po yung kanyang dahilan. Mapapakinabangan naman po yan para sa pag-aalay sa iyo. Subalit, mas nalulugod ng Panginoon doon sa immediate na pagsunod ni Saul. To obey is better than sacrifice. Napakahalaga po. Sa tuwing may nakaatang pong gawain sa bawat isa sa atin, at alam na natin kung ano yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Napag-aralan na po natin last Sunday, maghasik, magtanim, to preach the word, to preach the gospel faithfully, fearlessly, fully. Yan po yung pinagagawa po sa bawat isa sa atin. At sa atin pong paggawang iyan, nakatitiyak po tayo. Kung atin pong susundin yan, nang may kagalakan, nandyan po ang Diyos. Nasasamahan po tayo sa paghahasik. Hindi po ng lagim, sabi po ni Brother Saldi, kundi ng salita ng Panginoon. Kaya kung ninanais po nating sa ating paggaway, hindi po tayo mahirapan, hindi po tayo manlupaypay, hindi po tayo mapagod, sumawa, sumuko, sikapin po nating gumawa po tayong kasama ang Diyos. At yan po yung mga prinsipyo na atin pong pinag-aaralan. Pang-anim, pang-lima, na minsan nakakalimutan po natin, yung reliance, yung pagdepende sa kapangyarihan ng Diyos. Reliance, ito po yung kapangyarihan natin sa paggawa. Wala man po tayong literal na kapangyarihan, subalit when we depend on God's strength, alam po natin parang tayo na rin po ang may kapangyarihan. So yung atin pong reliance, pagdepende sa Panginoon, ito po yung kapangyarihan po natin upang magawa ang mga bagay-bagay. Sabi nga po in Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Magagawa po natin. Hindi lamang tayo pinapalakas ni Kristo, kundi sinasamahan pa po tayo sa ating paggawa. Saan ka pa? Yung kapangyarihan po yan, iwasan po natin yung self-confidence. Agyo ko na yan. Kaya ko na yan. Man nag-aral yan, hindi man nag-aral yan. Pamaksikya yan. Naalala po ba ninyo yung bansang Israel, yung pinakamaliit na kanilang susugurin, tribong Ay ba yun? Ay? Mayroon po silang, lahat po ng mga malalaking bansa ay kanilang nilupig. Subalit sa isang pagkakamali po nila, mayroon pong gumawang kasuklam-suklam na kasalanan sa kanila at sila po'y nagmalaki. Ang sabi nila, maliit na bansa lamang iyan. Nag-overconfident po sila.
At yung maliit na lugar na iyon, maliit na bansa, yun po yung tumalo sa kanila. I think I po yata, AI, parang alam nyo yung, nakalimutan ko na po yung exact na pangalan ng bansang iyon. Subalit, because they rely, nagkaroon po sila ng self-confidence. Sabi nga po in 2 Corinthians chapter 3, verse 5, not that we are sufficient of ourselves to think anything as ourselves. Huwag po nating isipin na sapat na yung kakayahan po natin. Yung kalakasan meron tayo, yung kaalamang meron po tayo. Subalit ang sabi po ni Apostol Pablo, makikita po natin ito, yung reliance, yung dependable, yung pag-depend ni Apostol Pablo sa ating Panginoon. But our sufficiency is of God. So makikita po natin marahil, kung titingnan po natin yung kakayahan ni Apostol Pablo, kayang-kaya niya. Siya ay mula sa angkan ni Benjamin, siya ay Hebrew of the Hebrew, siya po nag-aral sa paanan ni Gamaliel, Pharisee of all the Pharisee. Nasa kanya po yung kakayahan. Subalit ang sabi po niya, but our sufficiency is of God. So, nakadepende po yung kanilang paglilingkod, yung kanilang paggawa, bagamat iniatang sa kanila ng Diyos, nakadepende pa rin po palagi po sila sa ating Diyos. Rest in grace, power. Maging manahan po tayo doon sa kapangyarihan ng biyaya na mayroon po ang ating Panginoon. Maging si Apostol Pablo, kanya po itong ipinahayag in 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Ang sabi po niya, and he said unto me, my grace is sufficient for thee. Nung pong nanalangin si Apostol Pablo, hindi dininig ng Panginoon, hindi po natapos doon ang kwento ni Apostol Pablo. Bagamat hindi ipinagkaloob ng Panginoon ang kanyang inihiling, subalit, nanangan pa rin po siya doon sa biyayang ipagkakalob sa kanya ng Panginoon upang matapos po niya yung gawain na pinagagawa ng Panginoon. Sabi niya, for my strength is made perfect in weakness. Yung kalakasan na nagmumula sa Panginoon, ito po yung magpapasakdal sa kanyang kahinaan, maging sa ating kahinaan. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities that the power of Christ may rest upon me. So, anuman pong kakayahan mayroon po tayo, sa tingin po natin, kaya na natin. Ang sabi po ng talata, we are, not that we are sufficient of ourselves, kundi our sufficiency is of God. Napakahalaga na anuman po yung anuman po yung nakaatang na gawain sa atin, mag-rely po tayo doon sa kapangyarihan, doon sa biyaya na mayroon ng ating Diyos. And if we do this, nakatitiyak po ako, nasasamahan po tayo. Kasi kung alam ng Diyos na pinagyayabong mo na kaya mo, sa tingin mo, sasamahan pa tayo? Definitely not. Pag-aaminin po natin na it's not our sufficiency, but your sufficiency, your grace, your power, your strength, ang kailangan. Yan po yung hinihingi ng Panginoon sa atin. Ang mag-rely fully, hindi lamang sa ating kaligtasan, maging ng ating buong pananampalataya, maging sa ating pong paggawa o ating pagmiministeryo. At panghuli, ito po yung laging pinapangaral ni Brother Lion, steadfastness. Pagiging matatag, perseverance, pagiging matyaga sa gawain. Marami pong paghahalin tulad ang ating Diyos patungkol po sa paggawa, sa paglilingkod. Isang halimbawa po yung farmer in James. Nandyan po yung pagtitiis. At sa atin din po, sa mga mananampalataya, hindi po tayo magiging, sabihin po natin, matatapos ang labanan kung wala po tayong pagtitiis. At yan po isang bunga rin naman ng banal na Espiritu. At nakatitiyak po ako kung nandyan po yung bungang iyan,
mayroon po tayong pagtitiis at mananatili po tayong matatag. Be steadfast always. Hindi lamang yung panapanahon, may mga Kristiyano po mga yon, yung seasonal Christian. Napakatibay niya ngayon, napakatatag niya, and then suddenly makikita mo, lugmok, bagsak, nag-backslide. Ang hinahanap po ng Panginoon, ang naisamahan po ng Panginoon, yun pong nananatiling matatag palagi. Doon po sa nakaatang na gawain sa Kanya. Be steadfast always. At sa atin pong pagiging matatag, hindi po nalilimutan ng Panginoon niyan. Alam na po natin, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So, kung tayo po ay matatag palagi, inaasahan po ng Panginoon na tayo po'y laging mananagana sa mga paggawa, sa mga ginagawa po natin sa Panginoon. At yung atin pong paggawa, dahil kasama po natin is ang ating Panginoon, na sabi, your labor is not in vain. May mga talata po tayong mababasa in Hebrews, ano ba yun? Hebrews 10:6, 6:10, pakatingin po yung God is not unrighteous to forget your work of love, your labor of love. Maging in I think Thessalonian po yan, chapter 1, sinabi po ni Apostol Pablo, remembering your labor of love, ang sabi po ni Apostol Pablo. So makikita po natin dito yung ating paggawa na may pag-ibig, maging ang ating Panginoon Diyos, ay hindi po niya pinapalampas, hindi niya nakakalimutan. 10:6, 6:10, Hebrews 6:10. Our God is not unrighteous to forget our labor of love. Bagamat alam po natin, ang Diyos is all-knowing. Alam niya lahat. Subalit, hindi niya kakalimutan yung ikaw ay gumawa, naglingkod na may pag-ibig at kasama mo siya. Kaya nga po, hindi nakakalimutan ng Diyos dahil nung ginawa po natin yung kanyang pinagagawa, kasama po natin siya. Maging tayo rin po, as an illustration, kung may pinagawa po sa atin at yung kasama po natin sa paggawa, matatandaan po niyan na nung ginawa yung bagay na ito, kasama ko si kapatid na ganito. Nung nagtanim kami ng halaman, kasama ko si kapatid na ito. So ganun din po ang ating Panginoon. Bagamat our God is all-knowing, subalit tandang-tanda niya nung ginawa natin niyon, nakasama niya. At hindi niya po makakalimutan naman yung ginawa po natin na hindi natin siya kasama. Alam din po ng Diyos yan. Subalit papasok po yan doon sa ating ginawa, yung our labor is in vain. Walang kabuluhan. Saan ba sa talata iyon nung nagyayabang po sila na nagpalayas kami ng mga masamang espiritu sa pangalan mo. Gumawa kami ng mga tanda, mga himala sa pangalan mo. Ano po yung sagot ng Panginoon? Lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kakilala. Dahil hindi kasama ang Panginoon nang ginawa iyon. So makikita po natin sa ating pag-aaral, when we labor together with the Lord, our labor is not in vain. At the same time, our labor, hindi po makakalimutan ng Panginoon yan dahil kasama po natin siya nung atin pong ginawa ang paglilingkod na iyon. Kaya napakahalaga po sa bawat isa sa atin, siguraduhin po natin sa ating ginagawa, sa kasalukuyan po natin ginagawa ang tanong po ngayon bilang panghuli. Kasama ba natin ang Diyos? O tayo lamang po yung nagpupumilit, nagsisikap, pinipilit po natin yung sarili po nating kakayahan, katalinuhan. Kapatid, magbunga man iyan
yung ating ginagawa sa Panginoon, our labor is in vain. Dahil gumawa po tayo ng sarili po natin, pansarili, hindi po natin sinama ang Panginoon. At kung ano man po yung ating ginagawa na tayo lamang, sinasarili po natin yung paggawa, hindi malayong tayo po'y manlupaypay, mapagod, o hindi matapos yung gawain na ating pinagagawa sa atin ng Diyos. Laboring with God is a privilege of grace. Ito po isang napakalaking pribilehiyo na biyaya. Na yung kasama po natin sa ating pagtatrabaho, hindi lamang po yung ating pastor, hindi lamang yung ating mga deacon, hindi lamang po yung ating mga kapatiran, kundi kasama po natin ang ating Diyos. Ito po yung layunin ng ating buhay, na makasama ang Diyos. Hindi lamang doon sa langit, dito pa lamang sa ating pagtatrabaho'y makasama po natin. In the Lord. Bilang panawagan po, katulad po nung nakaraan, if you think na tayo po'y tinawag, if you think ikaw ay manggagawa ng Panginoon, start laboring today together with our Lord, kasama po ng ating Panginoon. Magpasakop po tayo doon sa panawagan ng Panginoon. Submit to God's calling. Ang sabi po in Romans 12:1, yun po sa kanyang panawagan na i-present our body, a living sacrifice,
latay-latay ang iyong katawan nang dahil sa aming mga kasalanan. Subalit ang Ama, gumawa siya ng kaparaanan upang muli kaming makalapit sa Kanya. Inihandog niya ang Kanyang bugtong na anak para sa aming mga kasalanan. Ama, patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasalang nagagawa sa buong isang linggo, araw at buwan. Mga pagkakamaling paulit-ulit lamang. Mga pagkakamaling nais naming alisin sa aming pamumuhay. Kailangan na po namin ang tulong nyo. Manahan ka po sa bawat isa sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na labanan namin ang aming kaaway. At sa araw na ito, sa mensaheng aming narinig, kailangan namin pong gumawa. Hindi po sapat na maligtas lang kami. Kung hindi, gagawa din kami para sa iyo, Panginoon. Para sa maraming kaluluwang nawawala. Para sa maraming kaluluwang na nangangailangan pa ng kaligtasan. Hindi pa po nauhuli ang oras. Marami pang pagkakataon. Binibigay mo po sa amin ang mga bagay na ito. Ama, pagalingin mo rin po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman, na nagkais na makapiling namin. Tulungan mo po sila, ipuin mo po ang kanilang mga sakit. Iwaglit mo po ang isipang hindi dapat. Ama, maraming salamat. Kami ay tinanggap mo at tinubos. At ang lahat ng ito ay aming ibinabalik sa iyo ang kapurihan at ang pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Patuloy po tayo manalangin. O aming Diyos na banal, narito po ang katas ng ubas na sumusimbolo po ng inyong banal na dugo, Panginoon, na nabuhos po dun sa krus ng Kalbaryo. Kayo po ay napako, namatay, dumanas ng matinding paghihirap para po sa aming mga kasalanan. Na-save niyo po kami, Panginoon, sa kapahamakan after this life. Salamat po, Panginoon. Amin pong sinasariwa sa araw na ito muli ang inyo pong ginawang pagmamahal sa amin. Hindi niyo po pinagkait ang inyong buhay para sa bawat isa na narito, Panginoon. Salamat po sa mensahe na amin pong narinig na minsan kayo po ay namatay. You saved us, Lord. At kailangan po naming mag-serve, Panginoon, habang kami po ay nabubuhay. Salamat po sa hamon, Panginoon, ng preaching sa hapon na ito. Nawa po habang sinasariwa po namin ang ordinansa po na ito na inyo pong pinapagawa sa bawat mananampalataya ay manariwa din, Panginoon, habang buhay sa aming mga buhay na minsan kayo po ay namatay para sa aming lahat. Kaya muli, Panginoon, habang buhay po namin kayong paglilingkuran sa abot po ng aming makakaya. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, na maging karapat-dapat na makipartake sa pag-inom ng katas ng ubas, Panginoon, sa umaga, sa gabi, sa hapon na ito. Salamat po, Panginoon. Muli ibinabalik po namin ang lahat ng kapurihan. Pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo, makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay.
For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus the same night in which he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you do shew the Lord's death till He comes. Salamat na naman po, O Diyos, sa pagkakataon na inyong pinagkaloob. Namin pong maganaap ang isang ordinansa na inyong pinag-uutos na dapat po namin gawin. Salamat po sa inyong biyaya. Nawa sa pagkain po namin ng tinapay at pag-inom ng ubas, patuloy na manariwa po sa amin ang iyong dakilang pag-ibig, maging ang inyong paghihirap na dinanas upang kami na makasalanan ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At itong paghihirap at ang pag-ibig na ito na inyong ipinamalas sa amin, ito po yung mag-udyok sa bawat isa sa amin na hindi po kami magsawang maglingkod sa inyo hanggang kayo po ay dumating. Maraming salamat po, O Diyos. Ito pong lahat ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo. Amen. Nasa bahagi na po tayo ng pagkakaloob at aking pong babasahin yung 2 Corinthians chapter 9 verse 7 and 8. Ang bawat taong nagpasya ayon sa kanyang puso, hayaan siyang magbigay ng gayon, na hindi mabigat sa kalooban o dahil sa kinakailangan, sapagkat minamahal ng Diyos ang nagbibigay na masaya. At magagawa ng Diyos na pasaganain sa inyo ang lahat ng biyaya, upang kayo sa pagkakaroon ninyong lagi ng buong kasapatan sa lahat ng mga bagay ay sumasagana kayo sa bawat mabuting gawa. Hinihiling po ang bawat sana magsitayo. Salamat sa iyo. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, maraming salamat sa mga salita at ito ay buhay at pag-asa ito namin. Salamat sa pastor namin nga Lord, paalaala sa amin. Salamat Panginoon sa mga biyaya na ito, Panginoon, nga sinabi niyo sa inyong salita dito sa 1 Thessalonians chapter 5, 16, 17, 18 na
tayo ay magalak at manalangin at magpapasalamat. Dahil itong pasasalamat, ito ay tanda ng inyo, Lord. Pagbibigay palagi sa amin ng mga biyaya, nga ito ay masagana palagi, pinagpala niyo po kami, Panginoon. Bless you po itong pagpalain ng mga biyayang handog na ito. Lord, maraming salamat nga lumalapit kami sa inyo, nga Lord God, sa bawat isa, nga ang gawain nga pinagpala niyo po ito. Salamat. Ito pong samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po, nasa bahagi po tayo ng mga announcement. Meron po ba tayong bagong nakasama? New attendee? Welcome po sa SM Magalang, Angela Pineda. Nasaan po si Angela Pineda? Pwede po kayong tumayo? Si Arya po. Wrong timing. Welcome, Sister Angela. Sa flower opener po, si Brother Roger and family, si Brother Roger po. Next Sunday po, si Brother Timothy De Jesus and family. Salamat, Brother Tim. Wala na pong announcement. Kung wala na po, sa closing prayer and benediction, sa Pastor Edgar po. Karagdagan pong announcement. Nakaraang Sunday, nag-elect po tayo ng nominating committee para po sa i-elect po nating deacon. Praise God po sa buhay po nila. Nakapag-nominate na po sila ng 3. At dumaan na rin po sa mini training program kahapon. And then meron pa po silang 1 linggo to decide to accept the nomination. And then after that, next Sunday po, ipipresent po natin yung 3 nominee at ipagpipray po natin na kung sino man po yung kalooban ng Panginoon na pagkalooban niya ng pagkakataon na makapaglingkod as deacon at maging bigyan po tayo ng wisdom para mag-elect kung sino po yung ninanais ng Panginoon na maging kasama po natin sa paglilingkod. So next Sunday po, doon po ipipresent. Pag nakapag-muni-muni na po sila, nakapagpaalam na po sila sa kanilang mga asawa. So, kasama po yan for consideration na kanila yung kino-consider kung talaga ba'y, kasi po yung gawain, yung mag-serve sa office of the deacon, hindi po yan authority. Yan po'y tanda ng, sabi ko nga po, it is yung menial service, yung paglilingkod na mababa, hindi po yung para lamang po makapagpakita na hindi po otoridad yung sasa kanila, kundi yung pong paglilingkod. Kaya panalangin po natin sila na bigyan po sila ng katapangan, wisdom ng Panginoon upang makapag-decide po na ang isa-isang linggo pong ipinagkaloob po natin sa kanila. Salamat po sa inyong lahat at tayo pong lahat ay magsitayo. Tayo pong magwawakas na sa panalangin. Naman namin Diyos, salamat po minsan pa sa pagkakataon na inyong ipinagkaloob na amin pong naipaabot ang aming taus-pusong pasasalamat, maging ang aming pagsamba, maging ang isang pagkakataon, pribileyo na inyong iniatang sa amin na aming sundin. Salamat po, O Diyos, nawa sa lahat namang ito'y nakapagbigay kaluguran sa inyong banal na harapan, lahat po ng aming ginawa ngayong gabi. Nasa bahagi na po kami ng aming pansamantalang pag-iwahiwalay. Ang dalangin po namin, O Diyos, minsan pa ang inyong patnubay, paggabay sa bawat isa, naway ihatid niyo po kami ligtas sa aming mga tahanan, maging sa araw po ng bukas, sa lahat po ng aming mga kapatid na magtatrabaho, mag-aaral, nawa ang inyong patnubay, pagkakaloob ng malusog at malakas na pangangatawan, maging pagtusto sa kanilang pangangailangan, ang inyo pong igawad sa bawat isa, maging sa mga kapatid po namin na nasa banig ng karamdaman, kahabagan niyo po ang bawat isa, maging si Lolo Pepe, O Diyos, dalangin po namin ang inyong mapaghimalang kamay upang minsan pang makarecover sa ganitong kondisyon at muling makasama po namin siya na naglilingkod, nagpupuri sa inyong banal na harapan. Maraming salamat po sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Now unto Him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy, to the only wise God, our Savior, be glory and majesty,
dominion and power, both now and ever. Everybody will say, Amen. Para po sa ating panghuling awit. Para po sa ating panghuling awit, i-declare po natin kapag binuksan po yung listahan pagdating po sa pagbabalik po ng ating Panginoon. Pag nagtawag po ng mga ligtas, make sure po na nandun po yung pangalan natin. Nandun po ba lahat yung mga pangalan natin? So, i-declare po natin, pag ang pangalan po tinawag sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus, nandun po tayo at tutugon po tayo agad. When the roll is called up yonder. Ang pangalan pag tinawag. Pag trumpeta ay hinipan na sumapit ang wakas, tayo'y dadalhin sa dakong madilat. Pag tinawag na ang ngalan ng lahat ng naligtas, naroon ako at tutugon agad. Ang pangalan pag tinawag, ang pangalan pag tinawag, ang pangalan pag tinawag, naroon ako at tutugon agad. Ang mga na kay Jesus na naunang nangamatay, bubuhayin ng Panginoong banal. At kapag nagkatipon na tayo sa kalangitan, kay saya at di na magkatawalan. Ang pangalan pag tinawag, ang pangalan pag tinawag, ang pangalan pag tinawag, naroon ako at tutugon agad. Tayo'y laging maglingkod sa Diyos magpahanggang wakas, ipahayag ang pag-ibig niyang wagas. Ang ating paglilingkod kapag natapos ng lahat, gantimpala ay kanyang igagawa. Ang pangalan pag tinawag, ang pangalan pag tinawag, ang pangalan pag tinawag, naroon ako at tutugon agad. Ang pangalan pag tinawag, ang pangalan pag tinawag, ang pangalan pag tinawag, naroon ako at tutugon agad. Ang pangalan pag tinawag. Ingat po tayo. God bless us po. Ang pangalan pag tinawag, naroon ako at tutugon agad. Ang pangalan pag tinawag, ang pangalan pag tinawag, ang pangalan pag tinawag, naroon ako at tutugon